Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Tulad ng mga nakaraan nating mga episode sa mga sandali ito, sa mga pagkakataong ito, muli isang salaysay tungkol sa pagmamahal ng magulang sa anak. At ngayon, pagmamahal ng anak sa magulang, pag-alaga sa kanyang katandaan. Sa ngayon, sa ating episode na ito, ay isang salaysay hinggil sa pagmamahal na dapat ipapakita ng isang magulang, ng isang ina sa anak. Mga kagabay, may isang pamilya, ang ama, ang anak, ang ina, at kaisa-isang anak ng babae, isa-isang anak ng babae. May kaya pamilyang ito. Ngunit ang ama ay masyadong abala sa kanyang trabaho. Hindi halos makita sa loob ng tahanan. Kung wala sa kanyang trabaho, nasa kanyang mga barkada, nasa kanyang, minsan nga masasabi natin mga bisyo, yung pag-iinom, pag-sabong o pag-sugal, nandoon yung ama. At ito namang ina, masyadong alta sosyedad, masyado mataas ang kanyang alta, na para sa sinong milyonarya. Umalis ang bahay, minsan madaling araw pa, nasa mga kaibigan, mga kaharap sa madyon, kalipat-lipat sa mga masasayang lugar. At ang anak, pinapaubayan na lamang sa mga katulong. Ang sa mga magulang na yun, tama na maraming damit ang kanilang anak, nag-aaral sa isang kilalang kolehiyo. May naghahatid na kutsi na, may naghahatid na mga katulong at driver, sagana sa pagkain. Ito ang kanilang paniwala at lumaki ang anak. Ngunit, napansin ng ina, nasa misa lamang niyang pag-uli, wala yung kanyang anak. O kaya, hindi niya madatnan sa bahay. Minsan naman natulog, hindi niya makausap. Ngunit isang araw, isang umaga, hindi lumabas ang ginang. Hinihintay niya na magising yung kanyang anak. Magtatanghali na, tulog pa rin ang kanyang anak. So sabi niya doon sa katulong, ano ba itong anak namin? Bakit ganito hanggang ngayon? Mag-aalas 12 na ng tanghali. Tanghalian na, tulog pa. Wala pa. Ano pa nangyari dito? Sabi ng ina. Sabi ng katulong, ewan ko ma'am. Basta ganyan dito sa bahay. Wala si sir, wala ka ma'am, wala din si yung pangalan ng bata, binanggit, wala rin. O kung darating man, ating gabi, madaling araw, katulad ninyo. At tutulog na, minsan hindi na kumain. Nabigla ang ina. Hindi niya alam ang pangyayari. Wala rin siya. Paano niya malaman? Nabigla ang ina. So hinihintay niya ang kanyang anak na magising. At ang gising kanyang anak, masuyo niya itong anak, kumain ka na, magbihis ka na. Masuyo. For the first time, nakapagtataka. Marahil ang anak, nagtataka, pero parang normal na ang ano. So, nagbihis yung anak. Nasa harapan sila ng pagkain. Napansin ng ina na halos ayaw kumain ng anak.
hindi siya kinausap. Parang hindi sila magkatabi. Napansin ng ina. So, lalo siyang nahihiwagaan. Ano pa man, hindi siya gumawa ng anumang aksyon. Kaya pinag-aralan niya ang kilos ng kanyang anak. At nang kausap na sila, alam niya medyo gising ng ang diwa ng kanyang anak dahil matagal-tagal nang nagbihis at actually humarap na nga sila sa pagkainan. Tinanong niya ang kanyang anak, "Iha, anak, ano bang nangyari? Bakit ganito ka sa akin?" At nabigla ang ina sapagkat padabog na sa mundo ng anak. "Mabuti, ngayon ka lang nagtanong at ikaw mismo ang nagtanong." At ikinumpisal ng bata. Umiyak ang bata. At sabi ng anak, "Mama, saan ka ba naroon noong nakarang panahon? Saan, natanong mo ba sa akin ang mga bagay na yon? Kung nakakain ako, kumusta ang pag-aaral ko, kung ano ang katayo mo? Naitanong mo ba sa akin yan?" Hindi nakaimik ang ina. Nagbalik sa kanyang isipan ang kanyang mga ginagawa. "Anak, mag-usap nga tayo na maayos." Siguro ang bata na mataan niya yun ay mga 16 years old na. At ang sabi ng anak, "Mama, una dapat mong malaman, hindi ako makagraduate sa taong ito. Bagsak ako, tatanggalin ako sa school. Papalabasin ako sa school sapagkat sinuway ko ang batas ng school. At alam mo, Mama, dahil sa hindi ko kayo makikita na mga nakarang mga taon sa aking buhay, si Papa, si Daddy, hindi ko nakikita, hindi ko nakakausap, ganun din kayo. Naghahanap ako ng mga kaibigan. Nagiging kaibigan ko ang mga kabataang katulad ko na ngayon. Mga bar hopper at higit sa lahat, gumagamit. At ang masaklap, may karelasyon akong isang tumboy, isang tibo. Sa paghahanap ko ng nagmamahal sa akin, napamahal ako sa isang tibo. Umiyak ang ina, hindi makasagot. At mamaya-maya sabi ng ina, "Anak, pupunta tayo sa school. May panahon pa. Kausapin ko ang presidente ng school, ang mga namamahala ng school. Natanggapin kang muli. Makapasa ka man ngayon o hindi, bumalik ka sa school na yan, mag-aral ka mabuti. Mula ngayon, anak, kasama mo ako sa gabing araw. Aalagahan ko sila. Babahagi ako." Umiiyak ang ina. Nagsisisi. Mga magulang, mga ina, mga ama, hintayin ba natin na ganito ang mangyayari? Ang mangyayari bago natin maramdaman ang pagmamahal sa ating mga anak. Bago natin sila isasama sa halos lahat ng araw sa ating buhay, maliban na kung magtrabaho tayo, maghanap buhay tayo. Masama ba, Panginoon? Masama ba mga magulang? Lalo na kayong mga ina. Ibigay natin ang panahon para sa ating hanap buhay, para sa ating sariling kasiyahan. Ngunit bigyan natin ng higit na panahon ang ating pag-aalaga, ang ating pagpapalaki sa ating mga anak. Huwag natin silang ipaubaya sa mga katulong, sa anumang kapritsyo, sa anumang yaman. Hindi may bigay ng mga bagay na ito ang totoong pagmamahal sa anak. At maaring marami ang nasirang buhay ng mga anak dahil sa ganitong pag-aalaga ng mga ina, ng mga magulang, lalo na ng mga ina. Magkaroon tayo ng family bonding, ng pagpasasama ng mga anak, sapagkat magkasabihan, "The family that prays together stays together."